isang tricycle driver. Yung nanay ko po ay private employed for 38 years. Kung mahirap po talaga kami. Kasi 5 po kami magkakapatid, sabay-sabay kami nag-aral. Yung maalala ko po, nung bata pa po kami, lumaki po talaga kami sa mahirap. So, alam niyo po, yung tipong pambili ng toyo, pambili ng suka, kailangan sinusulat nyo sa papel para yun yung binibigay pambayad sa tindahan kasi inuutang po namin kahit ni piso lang na mantika at saka mga toyo gano'n. So lumaki po ako na nakita ko po kung gaano yung mamuhay na mahirap. Kaya nag-iisip ako, gusto ko yung buhay nila na okay sila, komportable sila, so ano ba yung paraan? So na-instill po sa utak ko na mag-aral ako ng mabuti. Yung dapat ay maging edge ko, dapat matalino ako para magkaroon ako ng magandang future. So nag-aral ako mabuti, graduate ako sa Mindanao State University bilang BS Math. So nung nagtrabaho na po ako bilang teacher, gusto ko po yung trabaho ko, gusto ko yung natututo yung mga estudyante ko. Masaya po ako sa trabaho ko, kaya lang po hindi po nakakatuwa yung kinikita ko. Hindi po nakakatulong sa pamilya ko. Sa sarili ko okay siya, pero kung para itulong ko sa nanay, tatay ko, sa mga kapatid ko, hindi po talaga siya kasya. Nagkaroon po ako ng opportunity na pupuntang abroad. Hindi pa po ako tapos sa second course ko. So nung pumunta ako abroad, akala ko yun na yung another way para matulungan ko yung pamilya ko. Pero ang dinanas ko lang doon, yung pera kikitain ng isang OFW, yes, malaki siya. Pero hindi po biro. Yung homesickness, yung depression, yung culture shock, alam mo yun, yung dahilan kaya ka magsakripisyo para maging kakaiba yung buhay, para mayalis kami, mayangat yung buhay namin, mayalis kami sa hirap ng buhay. So nung nandun ako, alam mo yun, yung hindi ko makalimutan sa pagiging buhay OFW ko, alam mo yung magpapasko ka, lahat sila sa pamilya mo sa Pilipinas, buo sila, masaya sila, o nandun na tayo. Kaya ako nandun sa abroad para padalhan ko silang pera para maging kakaiba yung Pasko nila. Pero deep inside my heart, gusto ko rin naman na makasama sila. So baka merong something else. So umuwi po ako ng Pilipinas. Nung nandito na po ako, we started a business. Hindi po naging maganda yung takbo ng negosyo. Bumalik ako sa plano ko maging CPA. So nung nag-aaral ako ulit, alam mo yung nababagalan ako sa takbo ng buhay ko. Lord, please give me a chance, give me an opportunity. Alam mo yung laman ng puso ko. Kung maging maganda yung buhay ko, maganda ang buhay 10 ng pamilya ko. After all my prayers, dinilig ni Lord, hindi siya natutulog. Alam niya yung ano yung deserve mo after all your sacrifices. So, nakita ko yung Unified way back 2012. Pinadala sa akin yung angel ko, si Edmond Cruzada CPA. Habang buhay kong pasalamatan yung taong yun. Kasi kung hindi dahil sa taong yun, wala ako dito, walang Chimiglen Labuen sa Unified. Prinesent po sa akin yung Unified. Sa una po talaga, hindi ko po akalain na sobrang ganda ng Unified. Nainis pa po actually ako. Kaya lang, nung napakinggan ko yung opportunity, alam mo na sa isip ko, pagdudahan ko ng duda ko, baka sakali ito na yung sagot sa mga pinagdarasal ko. So I started the business, although wala akong pera, pinangutang ko at hindi ako nahiyang, pinangutang ko yung perang yun. Ang kagandahan niyan, nung 15,000 na pinangutang ko na walang-wala ako ng mga panahon na yun, nung mga panahon na kilala ko si Unified, yun yung pinakalugmok ako sa buong buhay ko. And God is so good. Kasi binigyan niya ako ng courage and wisdom na mahanapan ng paraan yung 15,000 na yun. Nung nangutang na ako, yun yung kahuli-huli ang nangutang ako. And mabilis tumakbo yung panahon, 7 taon na ako ngayon sa Unified. Hindi po madali. Maraming discouragement, maraming hindi naniwala, maraming ayaw maniwala, maraming tumawa sa akin, maraming nagsabi sa akin, matalino ako, ba't nandyan ako? Kaya lang, ako yung nakakita sa dulo, at ako ang nakakita kung ano yung pwede kong makuha dito, kaya nilaban ko, kasi dito ko na lang talaga nakita na pwedeng magbago ang buhay ko, pwedeng magbago ang buhay ng pamilya ko. Kahit marami na akong na-encounter na mga paghihirap, maraming attrition na dumaan sa akin, dumating sa amin, pero still, tumayo ako, nilaban ko yung pangarap ko. So, 7 taon na ako ngayon sa Unified. Parang kailan lang, wala akong pamasahe. Parang kailan lang, nag-iisa lang ako. Parang kailan lang, iniisip ko, paano ba mabubuo yung grupo? Yung sinasabi sa akin ng mentor ko, si Abs Noruso, yung sinasabi niya sa akin, Chimi, lalaki ka, dadami. Lalaki yung grupo mo, magkakaroon ka ng grupo sa bawat lugar sa Pilipinas. Sabi ko,
Paano kaya mangyayari yan? Samantalang yung isa sa left at isa sa right, nahihirapan pa akong hanapin. Kaya lang, with all the prayers, at pag in-apply mo yung mga training sa'yo, tinuro mo, basta ba maniwala ka, basta ba magpag-guide ka sa mentor mo, yun po yung ginawa ko, nag-humble down ako, nilunok ko yung pride ko, at kailangan ko magpaturo sa total stranger. Yun yung good news kasi libre yung training, yung mga tao dito may puso para magturo sa atin. Kailan lang nagko-commute lang kami, kailan lang nagbibilang kami ng coins ng asawa ko, boyfriend ko pala siya noon, binibilang ko, maglakad na lang tayo kasi hindi naaabot yung pera namin. Para kailan lang, tuwing uuwi ako, nagagalit yung mama ko, hindi niya maintindihan kung ano yung ginagawa ko. Parang kailan lang, puro lang fake it. Kasi tinatanong niya ako, kumikita daw ba talaga ako dyan? Kasi kung hindi, apply na lang ako ulit ng trabaho. Pero alam mo yun, lumipas yung mga taon, until one day, nagising na lang ako, may susi na ako ng kotse. At hindi lang isang kotse, 4 na yung kotse namin ngayon. At yun yung nakakatuwa kasi yung dating tricycle driver na papa ko, yung minamaneho niya dati tricycle lang, ngayon siya na yung nagmamaneho ng first car namin. So, alam mo yun, yung ngiti nila, yung ngiti ng mga magulang namin, hindi po mabayaran na pera. Alam mo yung madadala mo sila, magta-travel, hindi nyo iniisip yung pera, hindi nyo iniisip kung magkano yung gagastusin, kasi bakit? Everything is provided, nandyan lang yung income kung mapasok na mismo sa unified system namin. So, parang kailan lang hindi ako makalis-alis sa Jensan, pag tuwing pupunta ako ng Davao, alam mo yung maririnig mo, wow, social ka, mayamanin ka na, marami kang pera, kasi Davao, parang ang bongga mo na pag makarating ka ng Davao. Tapos alam mo yun, hindi ko akalain. Yes, nag-abroad ako, nakapunta ako sa iba't ibang lugar, nakapunta ako sa different countries, pero ibang klase pa rin yung pupunta ka, hindi para magtrabaho. Yung pupunta ka para gumala at gastusin yung perang kinita mo. And syempre, yung travel, yung kotse, yung nagkaroon ako ng bahay, I am only 34 years old, nagkaroon kami ng bahay ng asawa ko. Nandun na lahat ng pangangailangan namin. Tuwing nga may pupunta doon sa bahay namin, alam mo yun, yung lagi ko sinasabi, proud na proud akong sabihin, mula sa buhangin, mula sa asin, lahat yan, Unified, katas ng Unified. So, habang buhay ko pasalamatan Unified. Thank you, Pres. Thank you sa lahat ng mga leaders ko. Thank you sa lahat ng mga members ko. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito. Thank you sa mga mentors ko na nagtiyaga sa akin. Absnor. Grabe ka. Thank you. I love you. Thank you, ate. Thank you sa mga core leaders ko sa Synergy. Sa lahat ng mga members ng Team Synergy. Maraming salamat. Kayo ang nagdala sa amin sa tuktok ng tagumpay. At hindi kami papayag na kami lang yung nandito. Sama-sama tayong tuparin yung mga pangarap nyo naman. So sa lahat ng mga hindi pa members ng Unified, huwag na kayong magduda. Baka yung matagal mo na pinagdarasal, baka ito na yung sagot sa dinarasal mo. I am Jimmy Labuenhanda, dating teacher, ngayon Unified Mindanao top earner.